Basahin ko po yung memory verse po natin dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sabi po dito, datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, karandahan o kabutihan, pagkatapat. Kaamuhan, pagkakigil, bawat sa mga bulang bagay ay wala kautusan. Tayo po'y mananalangin. Ilingin po natin sa pangunguna po ni Reality. Diyos na pinagpapangin sa lahat. Salamat po Ama sa mga oras na ito. Pagkakali ko Ama sa mga makita namin ang ito ng Diyos. Patuloy na pagkakaroon po ito ng salita. Pinapin ako sa aming Sunday School at patuloy po namin nabasa ang pagkatayin po namin pagkakaroon. Ang liwanag ng Diyos ay pagkalog sa bawat isa. Ang nais ng pagkabit sa aming Sunday School sa mga oras na ito. Tumahan na isang mahalaga ng Diyos. Tulungan mo po yung mga pangalipin at yung minagamit sa mga oras na ito. Tulungan mo po siya at patuloy na bigyan ng karunungan at mula sa inyo. Pero siya ng kaya ng Espiritu ang siyang muna sa kanya. At ipahayag ang ginawa ng katotohanan. Kung kami nag-aaral ng Panginoon, kung mga bawat isa, ang sino mo mayroong mga alaman o kung sa tapos na ito ay may hayag ni Panginoon at alaman ng bawat isa. Alam pa kayo ng Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon at mawagan po ng ating pag-aaralan. Sabi dito, most Christians speak in tongues. At ang ating pong layunin to show that Christian does not have to speak in another language to receive the Holy Spirit. Sabi po dito, sabi niya, ang isang Kristiyano hindi na does not have to speak in another language to receive the Holy Spirit. Ang language po ay ito'y kaunawaan ko ito'y may kahulugan, di po ba? Ang language, ito po yung ang bawat isa pag nag-uusap po sila, nag-communicate, they understand each other. Nakukunawaan nila yung sinasabi ng bawat isa. Ngayon sa ating pong pag-aaralan ngayon, ating po itong malalaman kung ang mga Kristiyano ba na nagsasalita ng ibang wika o another language to show na sila ay puspos ng banal na Espiritu. Kasi yun po ang may mga nagtuturo na kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, kinakailangan mong mag-speak in tongues. Yan po yung katuruan ng mga sekta at mga religion sa mga panahon ito. At maraming salamat din po at meron po tayong bisita sa umaga nito. At sabi nga po dito sa ating introduction, sabi niya, two errors in doctrinal teaching have been characteristic of nearly all function of the modern tongues movement. First, sabi po nila, they affirm that all who receive the baptism of the Holy Spirit will speak in tongues as the evidence. So, yun nga po yung gaya na sinabi ko kanina, yun yung katuruan ng mga ang tawag doon, yung mga sekta ng religion sa mga panahon ito. Second, sabi dito, it is held that the scriptures make a difference between the gift of tongues and speaking in tongues, or that one may speak in tongues without possessing the gift. These two theories are fundamental to the modern tongue movement. Ito yung nais ko nang sabihin. Kanina yung fundamental modern tongues movement and give it character. If one believes these two doctrines and is conscientious, he will
that may be. So, pagkakawalaan natin yun, maaaring sasabihin natin na oo, na ito ay ebidensya na tayo ay napuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Pero sa ating pag-aaral na ito, dito natin makikita kung totoo nga ba na ang isang Kristiyano ay kinakailangan mo niyang mag-speak in tongues para ma-receive niya yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Ngayon po, kung may mga tanong po tayo at mga susok sa ating pag-aaralan sa umaga nito, malaya po ang bawat isa na magbigay ng kanyang puso at magtanong sa ating kalagitnaan. At ang ating Panginoon ang siyang patuloy na sasagot sa ating pag-aaralan sa umaga nito. Ang inaano po nila ngayon sa yung mga sa Pentecostal po, yung gibberish. Ang gibberish po, kung titignan po natin yung kapulugan po ng gibberish, may nakalagay po doon na ito yung language, pero nonsense. Nakalagay sa dulo. Nonsense. Hindi nauunawahan o hindi nila nauunawaan yung sinasabi ng bawat isa. Hindi po ba? Kaya ang sabi ko kanina, ang language ay nauunawaan natin yung bawat isa habang tayo ay nag-communicate. Ngayon, sabi dito sa atin to show that a Christian does not have to speak in another language to receive the Holy Spirit. So, pasimulan na po natin dito sa Acts chapter 2, verse 4 and 7 and 8. Sabi dito, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at ang pasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ibinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. At silang lahat ay nangtakad ng pangwilalas at ang sabi na ito'y ibaga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalita nito at bakit na narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang pinamulatan. So sabi nito, nagpasimula silang magsalita ng iba't ibang wika. Kung ating pong mapapansin, kung ating babalikan yung mga panahon na yun na ipinangako ng ating Panginoon na darating ang kanyang ang Holy Spirit at sila'y pupuspusin. At ngayon, habang sila nagkakatipon sa Apollo, yung 120 na disipulo, na natupad yung pangako ng ating Panginoon na sila'y napuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. At sabi nga, sila'y nagpasimulang magsalita ng mga wika. Ito yung mga pinagaling ngayon ng mga sekta ng religion na katunayan na kapag ikaw ay na dapat kinakailangan mo muna mapuspos ng tingin ng tao bago ka mapuspos ng Espiritu Santo. Ito yung pinangahawakan nila na kinakailangan mangyari. Ano po? Tama po ba? Yun po yung pinangahawakan ng mga sekta ng religion ngayon. At kung ating pong mapapansin sa verse 7 and 8, naunawaan po nila yung kanilang sinasalita. Di po ba? Naunawaan po nila yung sinasalita ng bawat isa. Pero, sabi nga, hindi ba Galileo ang lahat ng mga ito, mga nagsisipagsalita ito, sabi. Ngunit bakit naririnig natin yung sarili natin wika? Kunyari, ako po nagsasalita po ako ngayon ng Tagalog. Ang naririnig niyo kung sinasabi ko ngayon ay Bisaya. Ayon sa Bisaya, Tagalog, English, yun po yung nauunawaan niyo kung sinasabi ko ngayon. Kahit nagtatagalog po ako. Ganun po ang nangyari noong panahon na yun, noong sa upper room. Ngayon po, taluwas ito sa katuruan, ano po, ng mga nasa sekta ng religion ngayon na, di ba, may mga hindi maunawaan yung kanilang mga sinasabi. So, ibig sabihin, hindi yun ang
katunayan lamang na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Meron po kayong mga dagdag o mga susok sa pinag-aaralan. Gusto ko lamang pong mahingan po ng opinion si Sister Sally. Kung ano po ba yung paliwanag po sa inyo sa patungkol po sa pagsasalita po ng yung speaking in tongues. Apo. Dati, marami kasi dumadalo doon na nag-experience sila pero hindi rin naman nalubos na nauunawaan ng ibig sabihin nito. Kasi hindi lahat kasi ng Pero para sa akin ang pagkakaano ko doon, para patuloy kang mapuspos ng Espiritu Santo ba, ganun yung pagkakaunawa sa atin yung na kapag tayo yung sa isang ganito pag-ipon ay lumalumador, tapos once na nag-experience ka, ibig sabihin, puspos ka na ng Espiritu Santo, yun ang pagkakaalam nila. Pero karamihan talaga sa mga lumalumador, hindi talaga nila nauunawaan ng ibig sabihin. Kasi minsan nagkakaroon ako sa sarili ko na na parang hindi ko na ramdam ba na totoo na yung ginagawa nila. Kasi gano'n na talaga yung pakiramdam ko noon habang ako'y naanggaspasan niya. Kasi, ang kasi, bakit kasi nag-iintang sila ng gano'n kung hindi nila nauunawaan yung mga sinasabi nila? Parang mali na kasi. Kasi kahit ako tumatalo na sa gano'ng sekano, marami pa rin akong kaisipan sa kanila na hindi ko pa rin maano talaga, yung matanggap ng puso. Sa ating Panginoon. Si Kuya Pat po. Ako nakarinig na rin ako nung ganong nung nasa ibang bansa ako. Talaga ako'y pinilaposan din naman talaga ako sa bahagi yun. Dahil unang-una, kaya sa mga pagtitipon, di ba ang pangunahin natin layon, yung makinig, malaman ang katotohanan mula doon sa mga nagsasalita at ma-bless ka sa araw na yon. At maging malinaw sa iyo, ano man ang bitawan na salita ng nasa pulpito, ito ay mensahe sa atin, di ba? Ngayon kung bagay na maririnig natin magsasalita isang tao sa lugar na yon at halos lahat ng at karamihan talagang maaaring lahat ay hindi nakakaunawa. Anong mensahe ang pinuntahan mo? Hindi ba, ito ay para sa kalaman natin ang magpunta tayo dito at mag-bless tayo sa gawain. Pero yung magsalita ng napakahabang oras na bawat isa hindi nakakaunawa, nakakatakot. Kaya nga po, di ba, hindi maunawaan po yung kanilang sinasalita. Maano kayo, makukonfuse ka. Ano ba yung sinasabi nila? Bakit hindi maunawaan? Sabi po sa ating journal, ang ating Panginoon po, hindi po siya Diyos ng confusion. Hindi niya tayo bibigyan ng kalituan kapag tayo ay pag tinanggap na natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Katunayan niya, ang Diyos ay liwanag po, di ba? So, hindi niya tayo bibigyan ng confusion kung talaga bang tayo ay napuspos na ng banal na Espiritu. Pero itong mga panahon po na yun, totoo na sila ay nagsalita ng ibang wika, sapagkat ito po talaga ay isang katunayan na yung gift ng banal na Espiritu, yung speaking in another tongue. Dati po kapanahunan, di ba meron po tayong mga kapatid na sila'y nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Di po ba merong
tayo na nagsasalita ng ibang wika na siyang ginagamit ng ating Panginoon sa ating kapanahonan na ito. Kaya sabi dito, so we have certain disciples being given, certain disciples, sabi po dito. We're being given the gift of language, which is one of the gifts of the Spirit. Kaya, sabi po dito sa meron pa po kayong may dagdag dito sa 2, 4, 7, and 8. Pero, Ito nga po sa ating pinag-aaralan ng gift of tongues. Doon sa upper row noon, yung 120 na nakalicid ng Holy Spirit, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ngayon, hindi lang sila yung maraming nakawitness sa kanila eh. Maraming nakakita sa kanila na gulat, bakit ito? Mga lasing yata sila, di ba? Yun ang mga, yung mga iniisip nila kung ano nangyari sa kanila. Kasi, tapos sabi naman ng iba, hindi, kasi ganitong oras pa lang. Kasi nagugulat talaga sila. Halimbawa, ako, Ilocano ako. Tapos, iba-iba yung mga nandun na mga, kunyari, nasyon. May mga English, may mga Chinese, Bisaya, Pangasinan. Kunyari ako yung naroon, kunyari ang language niya is ako Ilocano, kunyari. Nagsasalita ko ng Ilocano, pero yung mga nakakapakinig ko ay naririnig nila sa sarili nilang wika. Ganon kakapangyarihan yung nangyari ko sa early morning church. At doon nga nakita yung unang galing-galing iglesia yung sa 120 ngayon. Ngayon ito sa ating pinag-aaralan, kinakailangan mag-sticking tongues bago ang isang tao ma-receive na yung Holy Spirit. Yung kasing komentaryo ni Uncle Alvin, kay Adam Clark, sabi niya, wala naman na doon, kasi si Mary, the mother of Jesus, andun din siya. At may mga iba pang tawag, 12 lang yung disciples doon, nandun doon. Yung iba, mga tagasunod na ng Panginoon. Hindi rin sila confirm na lahat ng yun ay nagsalita ng gano'n. Pero naisip nila yung Holy Spirit. Kasi sabi niya yung 120 ngayon, napuspos sila ng banal na Spirit. Sa atin po pag-aaralan ba? Yung buhay ni Cornelius, kung itutuloy po natin yan, ipapakita talaga dito na may iyon yung kinakailangan mo naman, yung salita ng mga brief. Kasi yung sinasalita po nila doon, hindi naman, halimbawa, dito sa publikasyon na to, pari-pari naman na intindihan natin ng Ilocano, ng Tagalog. Ano pang reason na kailangan pa natin magsalita ng kung ano-ano? Di po ba? Kasi may purpose eh, bakit nangyari yung time na yun sa yung early church na yun, yung early morning church na yun. Kasi maraming mga nandoon na iba-iba, ibang lahi. Kaya parang yung power ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng ipotang, sa kanilang pagsasalita, naiintindihan yung sinasabi nila. Kaya ngayon, yung iba kasi yung mga ibang sekta ng religion, ito yung kanilang ginagawa eh, ito, may nagsasalita ng ganun, may interpreter nila. Pero interpret mo yung sinasabi, isa lang, kunyari, hallelujah, hallelujah, ulit-ulitin lang nila hallelujah. Tapos habang siyempre, sa katagal ng sinasabi nila yun, nagugulol na sila, ay nag-isikit lang na daw yun. Yung mga nauna ng Christian sa atin, dito sa Pilipinas, marami na silang may experience na ito. Yung mga nagagawa na gano'n, yung mga pagpagtulong na nag-isip ng tao, hindi nawawala sa miyembro nila, nawawala sa sarili. Yung nasiraan sila. Sa ministry ni Pastor, at tanongin mo yung mga naging tatapos nila, yung magbukas ang gawain, nag-umpisa ang gawain ng Panginoon. Sabi nga nila, sa lahat ng mga fellowship na kanilang nakita na ginagawa ito, napakarami ng nakita sila na nawala sa sarili dahil sa iba yung pumupuso sa kanila eh. Hindi yung spirit ng Diyos. Kaya minsan
iba para maliligyan yung Holy Spirit. Yung iba, tinutulak-tulak lang. Diba si Brother Mr. marami ng kwento yan eh. Tinutulak sila para hindi natutumba. Para masabi na nakupo siya, gagawa sila ng physical power para hindi spiritual ito. Kaya nga po dito, ipapakita sa ating journal na to, sa ating lesson na to, na hindi kinakailangan mo na magsalita tayo ng kung ano-ano bago mapag-atin yung Espiritu ng Diyos. Dahil mismo sa ating karanasan, nakikita po natin yan. Ang tanong lang po, ano po ba yung tinatawag natin na kapuspusan po ng banal na Espiritu? Kailan po tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? O ano ba yung kapuspusan ng banal na Espiritu? Yung kapuspusan ko ng Espiritu Santo, walang ibang hindi yung second word of grace dito eh. Yung mga kasalanan, kailanman, hindi niya ito matatanggap, yung kapuspusan. Ang unang-unang step na gagawin niya, mapatawad ko sa kanyang mga kasalanan. At pagkatapos noon, yung pangalawang gawain, doon siya magsisil ng Holy Spirit, kung ihandog niya yung kanyang buhay sa ating Panginoon. Kaya ngayong yung 120 na yun, natanggap nila yung banal na Espiritu, doon nga nakita yung kahilingan ng Iglesia. Dahil napuspos sila, yung Espiritu ng Diyos ang napasaka nila mga oras. Kasi dumadalangin sila eh. At yun din naman kasi ang promise ng Panginoon, na babalik siya. Susubin niya yung kanyang Espiritu. At dahil sa kanilang pagkakatipon, pananalangin, dumating nga yung Espiritu ng Panginoon. Kaya ka hindi na gumagawa ng masama, hindi ka na nagsasalita ng masama, hindi ka na nakikisama ng masama dahil ang Espiritu na sa iyo. Kung ang lahat ng bagay na masama ay hindi mo nagaganapin, na alam mo na hindi makabubuti sa iyo, sa bagay na iniisip kung kustos ka na ng banal ng Espiritu, hindi lang sa particular na oras ka na kustos ng Espiritu, kung ikaw banal at hindi ka na gumagawa ng anumang bagay na alam mong hindi kalooban ng Diyos, alam ko, nasa iyo ang banal na Espiritu, so kustos ka ng banal na Espiritu. Tama kaya? Hindi lang sa mga particular na oras na kustos sa banal na Espiritu, dahil ganito. Pero yung lahat ng panahon na ginagampanan mo at hindi ka na talagang gumagawa ng anumang bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon, hindi kaya kustos ka na ng banal na Espiritu. O may particular na oras, particular na lugar, particular na pagtitipon. Survey. Nandiyan lang din po sa ano. Kasi every spirit of the devil is confusion. Hindi lahat na makikita mo. Kasi marami ngayong evil spirit na nagdadagaan mo yun eh. Nakakala mo sila ng malayos pero hindi pala. So, napakahalaga na mapagkulay-kulay o talaga natin sa salita ng Diyos. Para labos po natin maintindihan na kung ano ba talaga ay kailangan speaking back. Kasi nakabrowse rin ako sa YouTube na tungkol sa mga speaking back. Makikita mo talagang naglulumatay kami na mga ganun words na medyo nakakatakot, nakakamalabot. Pero ang akala ng maraming tao, ganun. Ganun yung pagtanggap ng banal ng Espiritu. Ganun yung paraan nila. Pero before po ako tumanggap sa Panginoon doon, kasi dumating po sila graduate sa bahay. Akala ko ganun sila, akala ko sa isa ng video. Dito nakakatakot kasi akala ko katilan sila doon. Pero salamat sa Diyos dahil ang mga anak ng Diyos, hindi yan kailangan mag-speaking back. Words para mapapanayan kasi the Spirit of God is the Spirit Himself, and the Spirit of God is one of the Spirit of God, and not the one of the yung talagang nagagano na gano'n. Kaya salamat sa Diyos dahil ang mga Kristiyano dito talaga mapapatunayan sa pamumuhay ng banal, pamumuhay ng tuwid, talagang mararamdaman sa isang Kristiyano na sa kanya banal na
sa espiritu kung paano siya namumuhay ng malayo sa kasalanan. Hindi ito pamamagitan ng literal na makikita ng eye to eye. Kasi it's a very miraculous way na nangyari na nga yung 120 sa mga apostles at sa mga dating disciples. Pero salamat sa Diyos dahil sa mga pag-aaral ng ganito, lalo tayo na-enlighten. Hindi natin kailangan mag-ganon sa ikaw mapatunayan na kayo ang banal ng Espiritu. Kaya nga po yung sa ibang mga sekta ng religion yata yun na yung talagang unang-una nilang pinapangaral. Na kinakailangan para mapatunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos, kinakailangan mong mapuspos ng banal na Espiritu. Yun yung nila katuruan po nila na para yung patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Pero dito po sa Iglesia ng ating Panginoon, ang tinuturo po dito talaga yung kaligtasan mula sa kasalanan. Na kinakailangan, bago manahan sa iyo ang ating Panginoon, maalis ka mula sa buhay makasalanan. Maalis yung hadlang para ang Diyos ay hindi makakilos sa iyo. Para ang banal na Espiritu ay hindi makapanahan sa iyong puso. Kaya ngayon po, bilang may mga bisita na rin po tayo, dito nga po sa Iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo naniniwala na bago ka para matawag ng Kristiyano, ikaw muna ay mapuspos ng Espiritu Santo. Ang tinuturo po dito ay kinakailangan ng isang tao sapagkat tayo nga po ay nagkasala sa ating Panginoon. Ano po? Ngayon, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Dahil ang kasalanan, yun yung naging paraan para mahiwalay tayo sa ating Panginoon. Ngayon ang ating Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin, para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ganon yung nais ng ating Panginoon. Para tayo ay maging Kristiyano, kinakailangan maalis tayo sa buhay ng kasalanan. Sabi niya doon, hindi lamang tayo aalisin, kundi lilinisin din tayo sa lahat ng kalikuan. Ngayon, sabi nga ang ating Panginoon, hindi niya gagamitin kailanman yung marumi. Kahit po tayo, yung basong marumi, hindi natin lalagyan na lang basta ng tubig at itlong tayo. Di ba, kinakailangan muna natin linisin yun. Linisin yung baso, hugasan, para magamit natin, para kaaya-ayang gamitin ng bawat isa sa atin. Ganon din po ang ating Panginoon. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak na yung dugo niya na siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya may paraan po para tayo ay makapagpaliklog sa ating Panginoon at para makapanahan ang ating Panginoon sa ating puso. So yun ang kinakailangan. Kaya nangako din ang ating Panginoon na ibibigay niya sa atin yung kanyang banal na Espiritu, yung kapuspusan ng ating pagkatanggap sa ating Panginoon. Walang iba kundi yung talagang lubusang kabanalan, yung bibigay natin yung buong buhay natin sa ating Panginoon. Ngayon po sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng ating buhay sa ating Panginoon, doon ngayon yung mas lalo tayong magagamit ng ating Panginoon. Yung banal na Espiritu ng ating Panginoon, siya yung mananahan sa atin at gagamitin niya tayo at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, iba yung kapangyarihan upang tanggihan ang kasalanan sa ating mga buhay. At alam ko na ganoon po ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nandito rin po sa susunod po dito sa Acts 10:44-45, sabi dito, samantalang nagsasalita si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nagsisipakinig ng salita. At sila sa pagsusuli na nagsisampalataya ay nagnamanghang lahat at nagsiparang kasama ni Pedro sapagkat ibinus din naman ng sa mga hintel ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito lang tayo na may pagkakataon na makatanggap ng banal na Espiritu.
na tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi lamang po yung panahon ng mga apostol, sila lamang yung napuspos ng Espiritu Santo. Kasi pinangako nga po ng ating Panginoon na iyaan niya yung kanyang banal na Espiritu. Hindi ibig sabihin yung panahon na yun ay binuhos ng ating Panginoon yung kanyang banal na Espiritu sa mga nagsisi, panalangin doon sa upper room. Hindi ibig sabihin sila lamang po. So lahat tayo may pagkakataon na makatanggap ito. Sino po yung may mga dagdag pa po? Dito nga si Cornelius, diba siya ang isang halimbawa na si Cornelius, hindi siya kasama dun sa 120 nung dun sa Apollon. Pero si Cornelius, siyang Hindeli, diba? Pero sa pagiging Hindel niya, napapakinggan niya ang patungkol sa Panginoon eh. Kaya andun na yung good work sa kanya. Ano ba yung istorya ni Cornelius? Kasama yung kanyang pamilya. Isa siyang centurion. Leader siya. Sundalo. Pero, ngayon, yung mga sundalo ngayon, di ba, na-involve sa mga maraming mga, minsan, na-involve sila sa masisira yung kanilang mga pangalan kapag nandiyan ka, pag sila isang leader. Pero si Cornelius, leader siya, with his household, sabi niya eh. Kasama yung kanyang pamilya, meron na silang mabubuting gawa na ginagawa. Nagbibigay siya sa mga tao. At prayerful siya. Kanino siya kumuha ng ganitong espiritu? Siyempre, nagulat sa Panginoon. Kaya nga, di ba sinabay ng Panginoon si Peter, pinuntahan niya si Cornelius? Dahil sabi ng Panginoon dumating sa akin, yung parang naging matamis na samita. Paningin ng Diyos, para pa ng Diyos yung ginagawa ni Cornelius. Kaya nga po, tayo, bilang mga Kristyano, lahat ng ating mga ginagawa, nakakarating mala sa Panginoon. Kaya nga nung nakita ng Panginoon yung bagay na yun, di ba sinuot si Pedro at sinuusap si Cornelius. Tapos nakita pa si Pedro, ano na siya? Siyempre, habang hindi ka na makikinig, pag hindi ka na naniniwala, di ba? Kasi pag yun, tinikutan niya eh. Hindi lang yung family niya. Siguro, bali yung mga pinapangunahan niya, nandun na napakarami na nakinig kay Pedro. Ibig sabihin, naniniwala sila sa Panginoon, yung sa salita ni Pedro. At habang may sasalita si Pedro, naisip na nila, napuspos na sila, di ba, ng Holy Spirit. Kaya dito talaga sa ating pag-aaral, pinapakita na hindi kinakailangan magsalita ng wika bago ma-receive yung Holy Spirit. Ito mismo, a witness sa buhay ni Cornelio sa kanyang pamilya na sa pamamagitan ng pagpunta ni Pedro, napuspos na siya ng Holy Spirit. Dalawa lang yung nakatalo sa Biblia na baptize ng water baptism or yung napakabilis nilang na-receive yung Holy Spirit. Si Pablo at saka si Cornelius. They are the only two in the New Testament na nakakaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo bago sila mag-baptize ng water baptism. So, ay yung pag-isip nila ng sa Panginoon parang halos magkakaroon na natanggap na nila yung Holy Spirit. Kaya nga po dito, pinapagulaan talaga dito yung ating pag-aaral na kailangan mo munang gano'n. Bago ka dito sa liyo namin. Pagdating mo kailangan ito, mag-ano ka muna para magpapayag lahat. Mali na yun. Tulungan na natin yun. Hindi yun sa totohanan. Dahil dito, sa buhay ni Cornelius, may gawang-gawa na siya, gumagawa na siya ng mabuti kasama yung household niya. Hinihingi ng Panginoon, yung kanyang panalangin, at pagkatapos noon, dahil sa talagang naghahanap siya sa Panginoon, napuspos na siya. Dito ka po. Speaking in Egypt.
chance o kaya bibigyan gawa-gawa lang, hindi talagang Kasi, kuya ba, yung speaking in tongues, ang sinasabi dito sa Bible, yung nauunawaan. Pero ngayon, ang translation ng nagapita, hindi nauunawaan. Kaya sa Biblia, may sinasabi na gift of that. Yung nag-state ka na nauunawaan, na nakikinig. Kaya hindi namin pwede sabihin na wala na yung speaking in tongues. Kasi nandiyan sa Biblia yun eh. Nagsasalita ng wika na nauunawaan. Yun yun. Kasi kung i-ano natin doon sa chapter doon ng gawa, no? Sabi, yung pagwala ng Sister Rose kanina, yung nagsasalita, hindi niya intention na mabuhin yung pananalita niya. Halimbawa, ang Bisaya, nagsasalita ako ng Bisaya, yung tagapakinig, nauulog Bisaya ang sinasalita ko, naunawaan ng mga Tagalog, naunawaan ng mga Ilocano, naunawaan ng mga ibang bansa. Ganyan ang magkilos ng banal espiritu. Kaya sinatawag yun na speaking in tongues kasi mayroon talagang pakahulugan. Hindi yung hindi nauunawaan. So, lang po. Kasi po, yung speaking tongues, it is one of the gift of the Spirit. It is one of the gift of the Spirit, but it is not the gift of the Spirit. It is not. So, it is one of the gifts. Pero hindi siya, kung sinabing nasa yung speaking tongues, nasa yung Spirit. So, kasi pag sinabi namin kanina, kasi kanina, nagsasabi sila ng wika, pag sinabi ko natin language, it is a systematic means of communicating. So, the gift of the Spirit is the Spirit Himself. The true gift of tongues is the power granted by the Spirit of God to an individual to speak a language, working the language, na itindihan sa kanta. So, nung panahon ng Unyon, nag-speak lang sila, so isang nauunawaan. And it was the individual to speak a language that he has never learned in a natural way. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid kasi po. So, speaking tongues, sabi nga po, it is the result of a devil's possession. So, kapag mag-isip insang ka, at hindi mo pinapag-isip ko ng Holy Spirit, mag-ingat ka mga kapatid. Kasi baka dumogan niya na sa'yo. Akala mo, Spirit na yun ng Panginoon, pero mangilabot ka na. At nakabalahin ko mo kasi hindi na yung Spirit ng Diyos eh. Spirit na yung demonyo. Kaya maraming mga nagulat mga kapatid sa paniwala nila na pag-isip ng Holy Spirit ay sa ganun paraan. Kaya ayun po namin sa kaisigan natin mga kapatid. Kaya the gift of the Spirit is the Spirit Himself. Amen. Ano naman po, dito po sa pinag-aaralan natin, yung mass Christian speaking of tongues. Dito po, kailangan sa ng mga Kristiyano ngayon sa panahon natin ay nag-speak para sa tongues. Kasi po, nung kapanahunan nila Pedro, kaya kung nangyari yun, yung speaking tongues, para po may ipakita na yung speaking ng Diyos ay nasa kanila. Bale, may purpose po kung bakit nagkaroon ng speaking tongues. Para po yung mga bayan natin, si Dr. Rizal, kaya po siya namatay dahil kailangan niyang mamatay para sa bansa. Eh, kaya naman po ngayon, hindi na po natin kailangan mamatay para sa bansa. Kailangan na po natin ngayon mabuhay para sa bansa. Ito naman po, yung speaking tongues na to, nangyari po siya dati. Pero ngayon naman po, sa kapanahon na natin, hindi na po natin kinakailangan na mag-speaking tongues. Kasi, ito nga po sa aim to show that a Christian does not have to speak in another language to receive the Holy Spirit. Kasi nga po, para po mapatunayan o makita na ganun na yung Spirit ko ay sumasa atin, dito po sa memory verse. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yun po yung kailangan na makita sa ating mga Kristiyano sa katanungan niyan.
Hindi na po natin kailangan para pag-speaker sa akin. Kasi yung sinasabi, di ba, yung speaking tongue, dapat maintindihan ng iba. Sa palagay ko nangyayari pa rin to. Sa example, yung humahayo, hindi naman sa isang region, isa lang yung language natin eh. For example, mabibless yung isang lupo ng tao sa nagpipreach, kahit although yung nagpipreach, hindi niya masyadong masasabi sa language ng region na kinakausap niya. Nako-convey pa rin yung message ng Diyos, natatouch pa rin yung puso ng mga nakikinig. Hindi dahil doon sa nagsasalita, kundi dahil doon sa nararamdaman nila yung mensahe, nararamdaman nila yung pagtawag ng Diyos sa kanila doon sa mensahe. So parang para sa akin, nagaganap pa rin ngayon yung speaking tongue para ma-convey yung message doon sa iba. At saka kasi magkaiba yung magkaiba yung gift of tongue at saka yung speaking in tongue. Ba? Ang gift of tongue, ito yung yung binigay sa atin, binigay ng Diyos para yung kakayanan na makapag-convey ng message sa pamamagitan ng, for example, sa pag-preach. Yung speaking tongues, ito yung parang patotoo. Yun. So, ngayon po, tama po yung speaking tongues, isa po yun kasi of the Holy Spirit. Gaya po lang sinabi din ni Mr. Dayan. Pero marami pa po mga katunayan. Kuya Rudy po. Yung nangyari kasi sa araw ng Pentecoste, ito kaganapan sa ulan ni Propeta Joel, sabi na dyan sa buong Reiki, ang mga babae at mga lalaki ay magsisimbawas ng mga anak. Yung matatandaan ko sa panahon. Kaya sa ibang teksta, bawal yung babae yung mga anak. So, kasi bawal daw yung sabi na sa Corinthian na yung kitahimik sa ibang babae. Pero yung Espiritu Santo, ibubuhos natin naman. Hindi yung katunayan na nangyari sa araw ng Pentecoste. Yung 120 na mga halaga, matuspos sila, di ba? Pero hindi naman lahat sila, di ba? At kung hindi ikaw na ito, hindi naman binanggit doon na tinanggap nila yung Espiritu Santo. Nagsisilita sila ng mga wika. Kasi sa mga yung Samaria, meron din doon ng mga nakustos ng Espiritu. Pero hindi rin na ipakita doon ng salita sila ng mga wika. Actually, pag tinanggap ng taong Espiritu Santo, hindi katulayan ng Espiritu Santo. Pero kung wika, pinag-protect ang ngayon. At yan yung patay nila para matanggapin ng Espiritu Santo, wala, magsalita ka rin ng galing ng wika. Pero ang nangyayari, yung sa kurungan ng technology, nagsasalita ang ating walang iguan na experience ko yan, nagwala kami sa technology. Parang nagkikiraan ng ulo. Nakustos niya natin ang Espiritu Santo, pero pinag-sinuman yung pumunta sa kanila. Hindi maaaring yung sarigwa yung nagugula yung bibig. Kustos na kami yun, sinuman yun. So yun yung mga malito na lumalaga. Kaya salamat sa tuturo ng Alexander Diyos na gumagawa sa atin na hindi katunayan na napupustusan ng tanong ng Espiritu na sinusasalita ng katibang. Kundi ang gift ng Divine Spirit, sabi nga yung sa Galatians, di ba? Na lahat ang gift ng Espiritu. Kung wala sa atin yung gift, tutuwa ng Espiritu na yun, hindi tayo pupustusan ulit ng Espiritu. Makakasalita ka ng batong ikaw, pero yung mga Espiritu ay wala yun. Hindi wala sa Espiritu. Yung sinasabi ko yung sa Acts 41:17, papansin po natin ito na sinabi ko lang sila yung nakakapos na kanan ng Espiritu. Pero, not one word is said about the speaking in tongues. Walang
sila'y nagsipagsalita ng iba't ibang wika. Pero nabanggit sa versikulo na sila'y nakapurpos ng banal na Espiritu. At mababanggit po doon na sila'y mga nagpagaling. Sila'y nagpagaling ng mga sakit. Yung mga alam na yun. Yung mga apostol. Tapos, yung sila, tapos, inahalat sila ng salita ng ating Panginoon at yung iba ay nangaligtas. Kaya yun yung sinasabi ni Brother Daniel kanina na yung pangaral ng salita ng ating Panginoon, isa rin po yung sa gift ng banal na Espiritu yung pangaral. Napakaraming mga ngaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi po ba, sila yung ginagamit ng ating Panginoon. At makapasin po natin, sila po ay ibigay nila yung buong buhay nila sa ating Panginoon. Yung mga talagang kumakayo dito sa likuran ng pulpito ng mga ng salita ng ating Panginoon. Bago pa man sila gamitin ng ating Panginoon sa iglesia ng ating Panginoon, sila po ay ibigay nila yung buhay nila sa ating Panginoon. Ngayon po ito po sa 1 Corinthians chapter 12, 1 and 8 to 10. Masahin ko na. Sabi ko dito, ngayon po po sa mga kalawang na ayon sa Espiritu, mga kapatid, hindi ko iinan kayong makaalam. Kailangan ba natin Panginoon, nawalaman natin kung ano nga kayo sa loob na banal na Espiritu. Dito na po sa Espiritu sabi na, sapagkat sa isang sa pamamagitan ng Espiritu ay binigay ang salita ng kabungan at ang iba ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. At sa isa ngayon sa iba ang pananampalataya sa gayon ng Espiritu at sa iba ang mga kaloob na papagaling sa isang Espiritu. At ang iba ay sa paggawa ng mga himala at sa iba sa hula at sa iba ang pagkakilala sa mga Espiritu sa iba't ibang wika at sa iba ay pagpapaliwanag ng mga wika. So, makikita po natin dito, maraming mga evidence para tayo ay mapatunayan na nakapagpapos tayo ng banal na Espiritu. Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng Espiritu. So, malinaw po na ating pamagat ng ating pinag-aaralan, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasalita o sisingitan mapapatunayan ng isang Kristiyano ay pagpapos ng banal na Espiritu. Hindi nakikita po ito sa ating mga buhay. Nakikita po yung binigay natin ng ating buhay sa ating Panginoon, makikita, ilitaw at ilitaw yun. Sa atin, sabi nga, yung evidence na yun, hindi lang yun ang katunayan. Nilagyan ko po, ito yung mga tinatawag ng spiritual needs. Number 4, what is the real evidence that the person has been filled with the Spirit? Question number 4 po. What is the evidence that a person has been filled with the Spirit? Sino po sasagot? Ano ba po yung evidence that a person has been filled with the Spirit? Ano ba? Ang katunayan sabi nga sa pamamagitan ng iyong mabuting mga tawa, makikita na ikaw ay natutulog ng Espiritu Santo, hindi yung dito kasi sa ating pinag-aaralan, pinakasinungalingan yung katuruan na ang tao masasabi lamang na sila'y natutulog ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagsasalita ng ibang wika. At dito sa mga versikulo natin na pag-aralan, ay pinasinungalingan yun. Kaya sabi nga, lahat ng wala sa inyo ay nagsasalita ng
ang salot ay hindi. Diba? Kasi, sabi nga, katunayan na tayo nabumbos ng Espiritu Santo, yung tayo nakapabuhay ng patuloy, malinis, at banal sa pagkakasalubuyan. Yun ang katunayan. Kasi, yung Diyos yung nagsasalita ng iba't ibang wika, paglabas mo ng church, makikita kung anong mga hindi ko gawa. Ano ang katunayan nun? Kasi, noon na bago ako sa Kabisya, tinanong ng may isang ano sa akin. Sabi niya, bumasin ka ba? Christian ka ba? Sabi ko, oo. Sabi niya, ibig sabihin, naranasan mo na nagsalita ng wika. Sabi ko, ano bang paliwanag mo sa ibang wika? Yan, sabi niya, yung nagsasalita na doon, sabi ko, ikaw, nangyari na ba sa iya? Sabi niya, daw kasi siya bunayin na. Sabi ko, nakunawa ko ba yung mga sinasabi mo? Sabi ko, hindi kasi, nakikipag-communicate ako sa Diyos. Sabi ko, kung ibigay mo kasi doon sa manalang Pentecoste, na nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi naman nakikipag-umalan sa Diyos yung hindi ba, narinig na mga audience yung na unawaan nila. Kaya, sabi nga, napakahirap na i-insert mo yung nabuhaan na yan, na hindi yung gusto na pinag-aaralan. Kaya sabi nga, tayo nag-aaralan upang manunagan tayo. Kaya ngayon natin ilagay sa isipan natin na pinakailangan sa pagkakaroon ng iba't ibang wika para lang makatunayan na tayo natutulog ng Espiritu Santo. Kasi sabi nga, bunga ng Espiritu Santo, ito iba. Diba? Kung mamata namin doon sa ating kapabalagan, mayroong yung suffering, mayroong mga pagpitiin. Kung yung mga nagsasabi doon sa mga kapitbahay ko, napunto sila ng Espiritu Santo, nung mga kaya, nagkaroon kami ng feeling. Kasi gising na rin doon sa kapitbahay niya. At naman yung alitas sila. Sabi ko sa kanya, ba't ka nagagalit? Sabi niya, hindi sa sumayan sa kanya binibiguhan pa ako. Sabi ko, kaya sumayan doon, ba't ka nagagalit? Ba't niya ako binibiguhan? Sabi ko, sana kumali ko ikaw. Kinuwala yung nalit niya, kasi kung minsan, dahil sa galit yung tao, at galit ka, o sa naman yung reputation niya, nagiging galit pagdating sa'yo. Pero kung paano, yung bunga ng Espiritu, sabi nga dapat bilang mga Kristiyano, natin positive ang makikita natin. At minsan sabi na nasawa ko, mamumuwan sa yung tapat ng kapitbahay natin, baka magalit sa'yo. Sabi ko, saan ang dalilan? May ituto, sabi ko, hindi ba ginawa ko yun? Dahil mag-aasa ko ng barko. Hindi naman ako yung pinagawa yun, bago nag-reklamo ako. Bakit ako? Bago magawa na sabi sila, good morning, kasi ka na nagawa ng pamilin sa'yo. At hindi magagalit yun. Kaya, yung picture na pagkukuhanan ko na ikaw Kristiyano, ikaw alam ng Diyos, hindi mo na makikita sa buhay mo. Kaya, kung namin yung buhay ng Espiritu, kung pala tayo ay nabusog na ng Espiritu ng Diyos, natin mo sa atin yun. Hindi mo kailangan magsalita tayo, magkukuha tayo. Kasi doon sa Bikuta noon, yung parang natin dati, before noon, mayroong mga sika na nagkakaroon. Minsan na-invite nila ako, dahil sa bahay na ng lula ko, tumalo naman ako kasi yung lula ko, nalimbita yun tapos hindi ako start. Diyaman ako. Pagdating na ng may mga nagpapalila na hindi ko maintindihan, may kilabutan ako, pilit nila ako pinapakayo. Nung tumayon ako, nagwapitan yung mga English na nila, ininihan ko para daw ako ng Espiritu Santo. Ang masama, habang tumatagal, bumibigat yung mga nila at pininitin sa ulo ko. Kaya sabi ko, kasi daw
magbibigati daw yung Espiritu Santo pag hindi ako nagbuwan. Hindi ako nagbuwan, hindi nabigati ang Espiritu Santo kasi hindi nagiging practice yung ano nila na pagtawag ng Espiritu Santo. Yung isang kapitbahay namin, yung dalaga na yun, madalas na nagbuwan. At yun ang nakakatakot mga kapatid. Dahil nung katagalan, kahit nasa bahay siya, bigla na lang sa naninisa eh. At yun, naglalangagal naman siya na kung ano-ano. Ikinalagay na ng nanay. Kasi parang nababalik na siya, matawag ay pagkakataga, takot na siya lumabas. Kaya naging na tayo doon. Kaya kung susubukan natin, sabi niya eh, yung mga sinasalita mo, hindi mo na umaan, baka ito nagkakawa ng ibang espiritu. Kasi hindi ka ng espiritu, bukas sa Diyos. Diba? Napapasa po natin ng sa Galatians, chapter 5. Yung fruit of the Holy Spirit na hindi natin makikita na ba sakto na hindi na nandun lang sa isang sulok, nandito lang sila sa isang tabi, kahit sila mahawa sa mga tao sa paligid. Hindi yan ang ang mga napuspos ng Espiritu Santo na nandun na lang sila nag-iikot sa isang lugar. Kundi ang mga napuspos ng Espiritu Santo, ito mga matitese, yung buhay mo, ito ay nahalipito sa mga tao. Sa iyong pambahayan, sa iyong kapitbahay, sa iyong trabaho, sa lugar na yung kinaroroonan. Hindi yung mga banal na to, hindi yung nasa tabi lang sa isang tabi na naglorosaryo, maghapon, na hindi na kailangan makipag-usap sa iba dahil banal na. Kundi ang pagpupusan ng Espiritu Santo, sabi nga, naroon katuwaan, meron ka ng katuwaan, meron ka ng kapayapaan, meron ka ng pagpapainoon, meron ka ng kagandaan loob, pagpapainoon, kababaang loob. Yun yung bunga ng Espiritu Santo na maaaring magkilo sa isang tao. Na habang tayo nabubuhay, talagang hindi natin pwedeng sigarin yung sarili natin, na dito lang tayo para hindi tayo maawa. Kundi dito, pamamahan nila din ng Holy Spirit, Spirit ng Diyos. Tutulungan natin niya tayo para tayo makapagpalusay sa libutan. Natulungan po ba? Yun nga po yung tayo dahil evidence na person is still with them. Yun nga po tayo, makikita mo natin sa Galatians 5:22-23 na natin memory verse. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Kaya po natin makikita na pag sinasabi natin tayo ay nakustos ng Galatians 2, pero yung buhay natin ay walang pinagkailan sa Kristiyan, diba? So makikita po yung kaibahan. Makikita yung kaibahan sa ating pamumuhay. Makikita yung kamulutan ito na tayo ay sa Diyos sapagkat nakikita yung kaamuhan sa ating buhay, sa ating puso. Na kahit na minsan nasa ating na yung karapatan, nasa ating na karapatan para magmataas minsan, pero yung parang yung kaamuhan, yung pagpapakababa, yun yung mga katunayan ko eh. Nakita natin sa ating buhay noon, hindi tayo pwede nga rin eh. Yung pag inawal tayo, talagang makikipag-awal din tayo eh. Di po ba? Ngayon yung buhay na natin, kapag nasa atin ang banal na Espiritu, nasa atin na yung pagpapakababa. For the sake of peace, para sa kapayapaan, ano na yung magpapakababa sa kanila? Diba? Nakikita rin sa atin yung kahit na ginagawa tayo ng masama, nandun pa rin yung pagiging natin sa kanila. Hindi po yung pagagawa na hindi puspos ng Holy Spirit. Hindi ko na iibig yung kanyang kaawal kung hindi ka puspos ng banal na Spirit.
Ito'y nagagawa lamang po ng mga tunay na binigay ng buhay sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, hindi goodness, meekness, temperance, gentleness. Diba napakaganda po mga ebidensya na tayo may pusos ng Banal na Espiritu. Mahigit po sa ating pinag-aalala na patunayan po natin na hindi lamang talaga sa pagsasalita ng iba't ibang muda, mapapatunayan na tayo may pusos ng Banal na Espiritu. Sabi nga, yung ginagawa natin dito yung evidence, sabi dito sa ating conclusion, the man does not need a witness to testify for him. Sabi niya, it stands for itself, and the world is performed. Likewise, the Holy Ghost stands for himself as the witness. The Spirit itself bears witness within our spirit. Kaya ito kung nasa ating yung Banal na Espiritu, makikita rin sa ating buhay. Hindi dahil hindi na tayo magsalita. Yung sanggit ko na magsasabi sa atin. Ano naman niya, ang amo-amo naman niya ng mukha. Parang kung ilang taon na ha. Pwede na siya, akala ko pwede na pala siya, ganun eh. Yung parang, hindi mo na makikita sa atin yung kaamuan sa ating pamumuhay. Hindi natin pwedeng sabihin na, gusto pa ko ng Banal na Espiritu hindi mo na kailangan na sabihin doon. Kaya sabi na ang araw, hindi ka na makahanap pa ng ebidensya para sabihin mo na yun nga yung araw. Diba? Hindi mo na maghahanap pa ng ebidensya para mapatunayan mo ba na yun ba yung liwanag na nasa atin ngayon ay yung nagsimula sa araw. Kaya salamat sa ating Panginoon na sabi dito, makikita mo natin ito sa Romans 16. Romans 16. Sabi dito, ang Espiritu ay ang nagpapatutuwa kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya, salamat sa ating Panginoon na naging maliwanag po sa atin na hindi tayo magaya. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na may mga ganitong aralin kasi ang pamagat po ng ating journal, Good versus Error. Parang dito po sa Iglesia ng Diyos, hindi po tayo nanilira ng mga religion. Hindi po yung ugali ng mga anak ng Diyos. Dito na lamang po natin ipakita na meron po katotohanan at merong hindi. May error and truth. Kaya paano natin maipapangaral sa mga tao kung hindi natin ipapakita, kung hindi ipapakita ng Diyos sa atin naman yung ating ginagawa. So pinakailangan po yun. Pinakailangan po natin minsan hindi po natin dalawa, nagpapakit po tayo ng mga religion, pero hindi para sirahan ng tawag religion sa sarili ko tayo. Kundi ipakita natin na meron talagang katotohanan. Meron talagang salitaang Diyos sa ating na dapat ating sundin sa ating mga buhay na ito. Kaya minsan nag-interpret po tayo ng ibang mga sekta, dapat hindi na sila nagbabangkit ng mga sekta namin. Pero ang ating Panginoon po ang nagsasalita po. Siya naglalagay sa ating puso kung ano yung kahit sa ating Diyos na mahalaman ng bawat sa atin. Kaya salamat sa ating Panginoon